Isang matamis, masarap, super fresh na papaya ang apitasin naman natin at naghukay na rin ako ng kamote at tamang-tama para sa aming merienda, kaya naman samahan niyo ulit ako for today's video. Pagkatapos nga namin sumimba sa bayan, dumiretso muna kami din sa bundok para maghukay nga na rin kamote. Kasi sabi ni ate, hukayin na nga daw namin lahat kahit na bago pa lamang talaga to na nagkakalaman at baka maunahan pa nga daw kami ng mga daga at yung iba nga naming nauhukay may mga kikit na. Bali itong mga kamote nga pa lang to nagkakalaman lang sa mismong puno, kaya mapapansin nyo na puro sa puno ko talaga silang lahat na nahuhukay. Mga 5 puno lamang ng kamote ang itinanim dito ni ate, kaya madali rin lang makakita ng mga kamote kasi pag may mga nakita akong puno, pamihado may mga laman talaga yun. Sa paghukay ko nga rin dyan, nakagat pa nga ako ng hantik, talaga namang masakit din. Comment naman kayo kung na-experience nyo rin na makagat ng hantik. At talaga namang ito yung sakit na hindi mo makakalimutan din, lalo pa nung mga bata pa kayo. Pero tuloy lang sa paghukay at hantik laang naman niyaan. Nakakatawa ding maghukay at yung iba talagang kamote nakalitaw na, kaya makikita mo na kaagad. Sa isang puno nga nakakatatlo, 4 na kamote ang nahuhukay ko. At kapag nahukayan na nga pala to, hindi na ulit sila magkakalaman. Pero hindi ko na nga muna rin ginamas o pinagtatanggal lahat kasi kahit hindi naman to magkalaman, maganda na rin itong kuhanan ng mga talbos kasi matataba din talaga ang mga dahon dini at maganda ang lupa na pinagtamnan. Hinukay ko na nga rin lahat at sabi ni ate magatanim na lamang daw siya ulit ng panibago. Sa pagtatanim nga din pala ng kamote hindi ito basta itatanim na lang kung kailan mo gusto kasi depende pa daw ari sa buwan. Kulay orange nga din pala ang kulay ng laman na rin at matamis din talaga ang lasa. Madami na nga rin tong nahukay ko at magalaga lamang ako ng ilang piraso ngayon at yung iba uuwi ko naman sa bahay. Nilaga kasi ang mas madali na luto at sa mga oras na to tulog pa kasi si Yona. Kaya mabilisan ang kilos ko talaga kapag tulog ang mga bata para mas marami akong magawa. At yung totoo talaga napakarami ko palaging plano na gawin sa pagbablog kaso hindi ko rin talaga magawa kasi ang dami ko nga ring mga junakis na bantayin. Nakakatsyempo nga lang minsan kapag tulog o di kaya may magabantay. Kaya swerte na lang talaga ako kapag kahit isa may ma-upload ako. Gustuhin ko man na mag-focus at mag-upload ng mag-upload pero sa ngayon hindi ko talaga yun magagawa. Mabagal man ang pag-grow ko, ang mahalaga hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Habang nialaga ko nga ang kamote pinitas ko naman aring papaya. Yung hinog na papaya lamang talaga ang akuhanin ko pero napansin ko nga din na parang manibalang na rin tong isa kaya pinitas ko na rin. Ngayon nga lang din namin matitikman aring papaya at una ko ngang binuksan aring hinog na. Tamang-tama nga lang yung pagkakahinog niya at nakakatakam na nga agad. At sobrang nga din akong tuwa nang buksan ko aring isang papaya kasi tingnan nyo naman ang kulay niya, talagang manibalang at ari talaga yung gusto ko na isawsaw sa suka na may sili. Talaga namang saktong-sakto na naman ari sa panlasa ko. Para sa akin din talaga aring papaya na to kasi natsyempohan ko na manibalang talaga. Matagal na rin talaga ako naghahanap ng manibalang na papaya kasi kung hindi hinog na hilaw pa kadalasan ang aking nakikita. Kaya naman maswerte na talaga ako kapag natimingan ko ang ganaring pagkakahinog na papaya. At dahil ngayon ko rin lang matitikman aring papaya kaya nag-slice lang ako ng isa para matikman ko naman tong hinog na at matamis, masarap kaya naubos ko nga rin agad yung isang slice dyan. Pero dahil nakapitas din ako ng manibalang na papaya kaya dito napunta yung cravings ko ngayon. Saktong naluto na rin aring nilaga naming kamote at mamili ka na kung anong gusto nyong unang tikman talaga. Pero ako kanina pa talagang nagkikrave din sa papayang are at masarap talaga tong isawsaw sa suka, dagdagan pa ng sobrang lutong kaya madami akong makakain. Saktong gising na nga rin ni Yona kaya buti na lang at natapos kami agad. Alam din siguro niya na handa na ang merienda kaya gumising na. At nung makita niya nga tong pagkain napawaw na naman nga kanina. Talaga naman pag ganari kasarap, ka-fresh ang pagkain na ihahain sa'yo, mapapawaw ka nga naman. Kapag nanay ka na nga rin, masanay ka nang sa tuwing makain ka, ganari talaga ang mga gusto nila. Kahit pa nga busog na ang mga yan, wala ka pa rin chance na kumain mag-isa. At tingnan nyo naman ang kamote kung gaano kaganda, pero aring papaya talaga ang hindi ko mapigilang hindi kainin. Kaya naman kung nakarating kayo sa part na to, comment naman kayo kung mahilig din ba kayo kumain ito. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!